Sinamahan ko nga si Shai para mag-ready sa kasal ng kanyang best friend na si Ate Dim. Welcome back sa tipikal na araw ng magjowang lumalaban sa katamaran. June 19, 2026 last Friday ay ginising ko na agad si Shai para gumayak dahil masyadong magiging mahaba yung araw namin that time. Madami-dami kasi ang need namin maka-accomplish so kailangan maaga pa lang ay makagayak na kami. Ito matapos mag-almusal ay niready lang ni Shai yung paglalagyan ng mga itlog na bibili namin. Yan kasi ang una naming gagawin para sa araw na to dahil wala na nga kaming stock na itlog. And sa restocking na to guys, kaming dalawa lang ni Papa Marlon yung bibili. Kasi si Shai kailangan niya nang maligo kasi after niya maligo is magpapanilis pa siya. Pagdating namin sa aming supplier is ito pina-ready na kagad namin yung bibilin namin para naman mabilis kaming makauwi. Hindi nga kompleto yung nabili naming sizes kasi during that time yung shop na napagbilan namin ay wala raw silang sa small. So ang ginawa lang namin discard ni Shai ay nagpasobra kami ng dalawang tray para sa medium pati na rin sa large. And after so many pagbabaliktad-baliktad ng itlog ni Kuya dyan ay ito na ready to go na at pwede na kaming umuwi ni Papa Marlon. Pagka uwi agad ay ito binalandra ko kagad sa shop namin yung mga itlog na aming nabili kasi mahalaga na mai-display namin ito kagad para aware ang aming mga buyers na meron na kaming bagong stock ng itlog. After ng first agenda ay ito sinamahan ko naman si Shai at hinatid sa lugar kung saan siya magpapaayos ng kanyang kuko. Nagulat nga kami kasi nire-renovate pala yung lugar ni ate. Actually yung shop ni ate dati is first floor lang pero dahil lang nagsisipag at syaga napaangat niya na to hanggang third floor ata to kung di ako nagkakamali. Medyo may katagalan yung session na gagawin kay Shai kaya ako naman nagpaalam muna ako at pupunta kay Brian para kunin yung barong na gagamitin niya sa Sabado. Hindi naman kalayuan ang bahay nila Brian mula sa shop na pinanggalingan ko kaya mabilis akong nakarating sa kanila. Munti ko pa nga siyang hindi maabutan kasi aalis din pala siya para sunduin yung girlfriend niyang si Jerlyn. Pagkarating ko nga ay agad namang kinuha ni Brian yung hihirami kong barong at nagkaroon na rin kami ng kaunting kamustahan. Munting catch up lang naman ito at bigayan ng kaunting update sa kanya-kanya naming buhay. After ng kamustahan ay nagpasya na kaming sabay na umalis dahil pareho naman yung way na dadaanan namin. Pagka-uwi ko nga ay sinukat ko na kaagad yung barong para ma-check kung kasya. At kita nyo naman, barong pa lang may angas na agad. Paano pag nakaligo pa yan? Speaking of ligo at ito nakaligo na ako para balikan si Shai kasi after nun ay need namin pumuntang Fairview Terraces para sa aming next agenda. Pagpasok ko nga ay nakasalang yung kaliwang kamay ni Shai sa UV light at nilagyan ng final touches yung kanan. Ang ganda ng colorway na ginamit sa kuko ni Shai kasi bumagi talaga ito sa kanya and ang lakas din ng design sa gitnang daliri ni Shai na nagpabalanse sa kabuuang anyo ng kuko niya. After ng session ay kita nyo naman ang ating madam na masayang masaya sa kinalabasan ng kanyang kuko. At flex na flex rin dahil sobrang ganda raw nito. Pang-apat na beses na kasi siyang nagpapaayos ng kuko kay ate pero amazed na amazed pa din siya sa mga final results ng bawat session. Para sa aming next agenda ay pumunta kami ng bagong silang para maghanap ng masusuot na sandals ni Shai. Nakarami din kami ng ikot at iisa lang ang nakuha naming result which is walang other sizes sa napili niyang design. Kung ano kasi yung design na matsyempuhan, yun na rin pala ang pinakasagad na size na meron sila. Dahil medyo natagalan kami makapaghanap ng sandals at malapit na rin mag-uwian ng mga elementary ay sindo na muna namin si Cheska. Usually kami ang tagatid nito pero dahil rest day ko ay kami na din ang magsusundo. Matapos ng kaunting pag-aantay ay nakalabas na rin si Cheska at tumiritso naman kaming Almar para ituloy ang paghahanap. May mga ilang shop din kaming hinintuan ni Shai pero wala kaming nakitang nagustuhan ni Shai hanggang sa makita kami ng isang stall na may variety ng design at sizes na sakto para sa kanya. Dito nga ay namili na si Shai ng design at nagtanong-tanong kung may sapat bang sizes. At akalain mo yun, si ate na bantay ay mayroong ma-offer. Dito nga ay nagsukat na si Shai ng mga natipuhan niya at nag-comfortability check na din siya sa pamamagitan ng paglalakad. At kita nyo naman kung gaano kaganda ang Shai. Nako, pwedeng lumaban sa beauty pageant. Ganda no? Lakas sobra, parang Catriona. Matapos nga niyang mapag-decide at ito na ibalot na nga at ready na magamit sa kasal. At hanggang dito na nga lang muna ang video. Kita-kits na lang sa kasal ni Ate Dim. Paalam!